Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta po kayong mga may anxiety dyan na katulad ko? Ano yung mga pakiramdam na naramdaman ko bilang isang may anxiety? Ako guys noon, madalas ako nagkakaroon ng panic attack. Na-mention ko yun sa mga videos ko. Pero ano pa ba yung iba pang mga naramdaman ko bilang isang may anxiety? Karamihan guys sa akin dati, yung nanghihina yung katawan ko, yung mga tuhod ko, yung mga paa ko walang lakas, yung mga kamay ko walang lakas, mabilis ako mapagod, yung parang feeling ko pag wala nang lakas yung tuhod ko, feeling ko matutumba ako. Matinding hilo, kasama yan sa mga may anxiety, matinding hilo, yung sa akin guys noon, 24/7 akong nahihilo. Kinabukasan, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Kaya hindi ako nun nakakalabas ng bahay. Pagbabangon ako dati guys, nahihilo ako. Pagka nahilo ako, minsan humahawak ako sa wall para makapaglakad ako ng konti. Pero dati guys talagang hindi ako makapag-CR, hindi ako makapunta sa kusina, hindi ako makaligo mag-isa, natatakot ako. Ganon, kahit na umihi nun, hindi ako makaihi mag-isa. So, kailangan may kasama ako para gawin ko yung mga yon. Nagkaroon din ako dati guys ng pag kumakain ako, pag yuyuko na ako, mahihilo ako. So, hindi ko na tinutuloy yung pagkain ko dati. Yung time na yon yun yung namayat ako, nangangayayat ako kasi sa sobrang pakiramdam ko na mahihilo ako, matutumba ako. Hindi, wala na akong ganang kumain. Tsaka wala rin akong ganang kumain dati nung matindi yung pakiramdam ko ng anxiety. So dati guys, konti lang nakakain ko. Minsan hindi pa ako nakakain. Minsan hindi ko na rin nararamdaman yung gutom ko kasi wala nga akong ganang kumain dati. Wala akong lakas guys. Yung mga kamay ko, yung mga tuhod ko dati, hindi ko maramdaman. Yung parang, alam mo yung tipong parang wala ka ng paa, wala ka ng kamay. Sa sobrang lambot. Yung pakiramdam mo parang wala ka ng lakas, ang sobrang lambot ng katawan mo, kaya ihihiga mo na lang. Yun yung naramdaman ko dati guys. Tapos, yun yung mga kasagsagan ng anxiety ko talaga. Yun yung mga times na dumanas din ako ng depression kasi nga matindi yung mga physical symptoms na naramdaman ko. So, yung iba guys na naramdaman ko dati, pag may naaamoy ako, mabango, ayokong maamoy. Pag meron akong naaamoy dati, pati mga fabric softener, ayaw kong maamoy dati. Very sensitive yung mga pangamoy ko dati. Tapos yung mata ko guys, matindi dati. Hindi ako makatingin kahit sa cellphone dati. Sa TV, mahihilo ako. Matindi yung parang, alam mo yung mata ko dati, parang pagod na pagod, ganun. Tapos, yung sa akin dati guys, yung tenga ko, naranasan ko yung pag-uugong ng tenga. And then, actually, yun yung time na nagpa-konsulta ako sa ENT, ba't ibang ENT sa Pampanga, dito sa Zambales, sa Pangasinan, para lang ma-detect kung ano yung, yung nararamdaman ko talaga. And then, from there, nagkaroon din ako ng mga, yung pananakit ng sikmura. And then noon, dahil doon, minsan feeling ko meron akong nalalasan na parang ibang panlasa, yung lumalabas sa bunganga, pagkagising, bago matulog, ganon. Tapos pati pag inom ko noon ng tubig, parang iba yung lasa ng tubig, ganon. And then medyo nagtagal sa akin guys yung pagkakaroon ko ng hilo talaga kasi hanggang ngayon pag nagkakaroon ako ng anxiety attack, meron pa rin akong hilo. And then yung mata ko guys, simula nung nagka-anxiety ako, kahit na pina-check up ko sa ophthalmologist, optometrist, kahit na bago yung salamin ko, dati bumabalik ulit ako sa ophthalmologist, papalitan ko ulit yung salamin ko. Yung mata ko guys, very affected nung nagkaroon ako ng anxiety. And then yung pananakit ng ulo ko dati guys, matindi. Kahit na mag-take ako ng gamot noon, hindi natatanggal. Matindi dati guys, yung feeling ko dati, may sakit na akong iba. Ganun yung pakiramdam ko. And then yung likod ko dati guys, nagkaroon ako ng parang yung muscle spasm na tinatawag nila. Tapos may parang mga gumagalaw-galaw sa likod ko na parang alam mo yung parang may insekto ganun. May gumagapang-gapang. Ganun yung pakiramdam ko dati guys. And then yung sumasakit yung likod ko. Meron yung dito sa upper back ko. Madalas magkasakit yan guys. Pag umaatake yung anxiety ko, meron ako mga muscle tension, yung pananakit talaga. Hindi mo alam
kung sa kaliwa, sa kanan, mamaya sa kaliwa na naman, kahit na anong pamasahe ko, pahilot. Actually, guys, sa kakapa-check up ko dati, kasi okay yung mga check up ko, dumaan ako sa mga sa probinsya. Kasi dito sa probinsya kasi, pag nandito ako sa probinsya, nagpaano ako yung pantanggal ng lamig, ganon. Trinay ko yon para matanggal yung lamig sa katawan. Pati patawas, dinaanan ko lahat yan guys. Albularyo, lahat guys, dinaanan ko yan. And then, yung isa pa guys, yung paglalagas ng buhok, dumaan din ako dyan nung kasagsagan ng anxiety ko. And then, meron din akong mga pakiramdam na yung sa kamay ko yung namamanhid. Yun yung natatakot ako guys sa tuwing namamanhid yung kamay ko dati. Yung panic attack ko dati matindi guys. Meron yung tumataas yung high blood pressure ko pag nagpa-panic attack ako. Meron naman yung hindi. Dati guys, ini-emergency ako pag nagkakaramdam ako ng mga panic attack. Sobrang tindi talaga yung tipong parang mag-blackout yung paningin ko. Lalamig yung paa ko, kamay ko, magnanab yung mukha ko, yung kamay ko. Tapos yung ulo ko guys, sa ulo guys, ang dami kong nararamdaman dyan dati. Yung pananakit ng ulo, minsan buong ulo, minsan sa likod, minsan sa gilid ng tenga. And then sa likod ng lieg, yan guys, sa batok. Yung sa likod naman guys, sa likod ng leeg natin, yung nararamdaman ko dyan. Ang daming mga sumasakit-sakit dyan guys. Hanggang dito sa mga side ng tenga, sumasakit. Ang daming sakit na nararamdaman ko guys. And then, pag nakakakita ako, halimbawa pag bago yung dumating yung regla ko, pag nagkakapasa ako, kung ano-ano nang iniisip ko, which is normal yun pagka bago magregla sa mga babae, di ba? Pero pagka nagkakaroon ako ng ganun, natatakot ako, sobrang takot ko. Dati guys, nagkaroon din ako ng insomnia dati. Pero after a while nakakatulog na ako, pero ang dami ko guys panaginip na masasama. Takot na ako ngayon guys pumunta sa mga yung patay, ganon. Takot ako sa bilis ako matakot dati. Minsan guys, hindi rin ako makatulog dati mag-isa, kaya dapat meron akong katabi mag-isa. Katabi matulog kasi sobrang takot ko yung, alam mo pag natakot na ako, manlalamig na yung pako sa madaling araw, ganon. Tapos pagpapawisan yung kamay ko, tapos ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tapos dati guys, pagka nagbabrush ako dati, pag magbabrush ka, parang pag umuuga na yung pagbabrush, pag nagagalaw, parang ninervyusin ako, ganun. Ganun katindi yung nervyos ko. And then, sa tubig dati, dahil hindi ako makaligo, pag inon na yung tubig, may kasama akong maligo, ang sobrang takot ko. Yung feeling ko hindi ako makahinga. Nagkakaroon pa rin ako guys ng hirap sa paghinga, pag minsan hanggang ngayon. Pero nung nagsisimula ako, meron akong mga ganong times na hindi ako mahirap huminga, mabilis mapagod, maglalakad, mapapagod ka. Nung nakakalabas ako ng konti-konti sa labas ng bahay, mabilis ako mapagod nun. Parang yung paghinga ko, parang inaabot ko yung paghinga ko dati. Tapos pag may kumakain ako noon, pag sobra yung, halimbawa nakakakain ako noon, nung medyo nakakakain ako, pag sobra yung nakain ko, parang hindi ako makakahinga. Which is noon guys, malakas din akong kumain, yung kahit marami, okay lang. Pero simula nang nagka-anxiety ako guys, pagka sobra yung nakakain ko, hanggang ngayon, pag sobra parang hindi ako makahinga. Kaya less yung nakakain ko hanggang ngayon. Which is, ngayon guys, nakakain ko na rin yung gusto ko. Hindi kamukha nun na hindi talaga ako totally makakain. Yung lasa ng tubig guys, hindi ko malasahan yung kahit na yung anong lasa ng tubig dati. And then noon, wala akong gana kasi hindi ako makakain noon. Nagsasaging ako noon, nilalabanan ko talaga yung saging, ganun. And then, yung iba guys, pagka yung sobrang init, sa sobrang init, umaatake pa rin yung anxiety ko pag mainit. Pag humid, ganun, di ako makahinga. Irritated ako, ganun. And then, naobserbahan ko sa sarili ko guys, yung mabilis akong magalit. Yung galit ko, hindi siya normal na kagaya noon pag nagagalit ako. Intense yung galit ko guys, na kahit sa small thing or maliit na bagay, magagalit ako ng bonggang-bongga, ganun. And then, may moment ako na masaya din, mas natutuwa ako ng sobrang tuwa. And then, sa sobrang inis, pag naiinis, yung inis talaga ng extreme na inis, yung matindi, ganun. And then, may mga times din noon guys na
pati yung panga ko sumasakit, sa loob ng bunganga ko guys. Nagkakaroon din ako noon ng ano, ng sa bunganga noon, parang may ibang lasa, ganon, ganon, ganon din katindi yun. Usually guys, nanggagaling yun sa mga may taong ano, sa mga may anxiety na may mga GERD or may mga acid reflux, ganon, naapektuhan yung sa panlasa natin. And then yung sa akin guys noon, pati sa CR, pag si CR ko, pag iihi ko ganon, pag inaatake rin ako ng anxiety guys, ihi ako ng ihi ganon. Yung para kang natitense ganon. And then sa pag CR din, minsan sumasakit yung tiyan ko nang kahit wala akong nakain yung okay yung kinain ko. Minsan yung constipation ko, yung schedule ko dati ng pag CR hindi siya normal dati. Pero ang sa akin kasi regular yung pagsi-CR ko. Yun yung normal ko noon. Pero nung may anxiety ako, nagkaroon ako ng parang irregular bowel movement. Yung nagkaroon ako noon. And then, sa akin guys, mabilis ako. Very emotional ako. Simula nung may anxiety ako. Very sensitive ako guys. Pag may maririnig ako, pag may masasabi ka sa akin, dinidibdib ko. Ganun, nalulungkot ako, ganun. Meron akong mga kalungkutan moment na kahit hindi nakakalungkot, malulungkot ako. May mga pakiramdam ako guys na hindi ako, yung parang nag-iisa ako, ganun, kahit may kasama ako. May mga times na yung nagsi-self-pity na tinatawag, yung feeling mo nag-iisa ka lang sa mundo, ganun, walang nakakaintindi sa'yo. Matindi guys, yung minsan naiiyak ako, ganun. Ganun katindi yung intense ng anxiety sa akin. Yung mga physical symptoms guys na naranasan ko, ang dami guys, pati yung panginginig, pagnanab ng mga kamay ko. Doon ako natatakot talaga. Yung takot ako doon lumabas guys, yung hindi ako nakakalabas, hindi ko nagagawa yung mga ginagawa ko dati. Sobrang depressed ako nung naranasan ko yun kasi nung inaatake na ako ng anxiety, hindi ako makalabas dati. Ang tagal bago ako lumabas, nagkaroon ako ng lakas para lumabas, nagkaroon ako ng lakas uli para bumalik ako doon sa pag-exercise ko, sa mga activities ko dati. Hanggang ngayon guys, may mga nararamdaman pa rin ako pero hindi na siya extreme na kagaya noon. Yung pinagdaanan ko guys noon, halos ayokong isipin. Actually, yung ginagawa kong video to guys, ang hirap kong i-recall kasi gusto ko talagang kalimutan sa sobrang hirap nung pinagdaanan ko. Parang ang hirap isip-isipin or ulit-ulitin kasi parang nare-recall sa isip. So sa akin guys, sa iba pang mga simptomas, yung nananaginip ako ng masama, yun yung nakakapagod din pagkagising mo, na naginip ako ng masama. Dati guys, pagka nanaginip na ako ng masama, kailangan pupunta ako sa kabilang kwarto kasi kakatok ako sa kasama ko o kasama ko sa bahay, ganon. Kaya ang hirap guys yung dumadaan sa anxiety kasi hindi ito maiintindihan ng mga ibang taong walang din naranas na anxiety na kagaya natin. Yung mga makakaintindi talaga sa iyo, yung mga taong o pinagdaanan yung mga simptomas ng anxiety. Kahit family mo or friends, hindi makikinig sila pero hindi nila totally alam yung pakiramdam na pinagdadaanan mo. Sa family ko guys, na witness nila yung hirap ko din pero hindi nila totally alam kung ano talaga yung physical na nararamdaman ko. O nandyan sila lagi noon nung natake ako, naging emergency, kahit yung ibang mga friend ko na kasama ko noon. Pero ang nakakaalam talaga nito is yung mga taong nakaranas na. Kaya napakahalaga guys yung mga support system na mga kagaya nating dumaan sa anxiety, dumaan sa depression, dumaan sa mga trauma. Kasi yung mga physical symptoms na nagmanifest sa katawan natin, tayo talaga nakakaalam at alam din ng ibang nakaranas. So sa mga video ko guys, isinare ko yun kasi para matulungan yung ibang mga kababayan natin na nakakaranas or nakaranas ng anxiety na hanggang ngayon meron pa silang mga physical symptoms na nararamdaman. Hindi po kayo nag-iisa, nakagaya ko, kumapit lang kayo, lumalaban pa din sa mga simptomas ng anxiety. Mas more on positive tayo guys kasi walang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. At syempre yung sa support system na mga namimit nating may mga anxiety din. At sana guys, okay kayo kahit na papano, and I'll see you guys on my next video. Thank you po. Bye.